Official na po nagbigay ng statement at umamin si Congressman Sandro Marcos, ang anak ng ating Pangulong Marcos, na siya ngayong chairman ng Committee on Rules at Majority Leader ng Kongreso. Hindi siya sang-ayon na ang Kongreso ang mag-imbestiga tungkol sa flood control anomaly o project, yung na-scam na napakalaking pera na ini-expose ng Pangulo sa SONA at ng press conference ng isang araw. Pakinggan po ninyo ang paliwanag ni Congressman Congressman Marcos, Congressman Marcos, tungkol ho dito sa pagtutol niya. Bay, matindi ito. Ayaw niya na ang Kongreso ang mag-imbestiga dahil Congressman ang pinagdududahang kasama sa anomalya. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control Question and projects? answer po yan. I actually agree. There are I agree. dozens of contractors. Right, sir? In what way? Yeah. Why would a body investigate itself? So you're in favor of creating an I think independent it body? would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day. I think what will be happening in the next few weeks, although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Dapat ba sir, umamin na yung mga congressman na kasama? I'm sorry? Dapat ba umamin na yung mga congressman na... Hindi na marinig, sir. Dapat po ba umamin na yung mga congressman? Umamin daw? Oo. Well, again, I think it's the prerogative of the executive to identify. I think the House should assist. I'm not going to tell the members what they shouldn't do. I think, alam mo naman, we're all grown men and women here. But in any case, it should be incumbent. And that's why I decided to contact SP Cheese to be a co-author of his bill na final niya sa Senado tungkol sa mga to do with the contractors and family relations. So hopefully we'll be getting that through this Congress. Sir, you've worked with Kong Zaldico in the 19th Congress. May reaction po ba kayo nung lumabas yung 15 contractors andun po yung Sunwest Corporation? I'm sorry? Do you have any reaction po na kasama po doon yung kay Kong Zaldico's Sunwest Corporation? As of now, no. Yeah. Sir, but do you think you should be part of the investigation? Ayan, no? So, ayan. Malinaw, Majority Leader. Napakahalaga po nun. Siya yung gumagawa ng mga agenda sa Kongreso, kung ano ang mga priority at dapat gawin ng Kongreso. At siya yung mismong tumututol doon sa ginagawa ngayon ng Committee on Public Account ni Congressman Terry Ridon. Ito para lang malinaw. Sabi ni Congressman Marcos, anak ng Pangulo, hindi tayo ang dapat mag-imbestiga kasi yung mga kasamahan natin, tayo mismo ang under investigation. Parang gusto niyang palabasin, anong kredibilidad natin? Paano tayo pagkakatiwalaan? Tayo mag-iimbestiga sa ating kasamahan. Ayun ang malinaw. Okay? Kasi nga po, mga congressman, posibleng kasalukuyang congressman, mga dating congressman, ang sangkot dito sa controversial na 545.6 trillion o billion, mahigit na kalahating trillion sa flood control program o project nationwide, not only Metro Manila. Ay totoo naman yan, mga politiko nasa likod niyan at kontraktor na kaibigan nila. Senador, dating senador, congressman, dating congressman, mga local official, incumbent at mga dating local official. Yan ang posibleng sangkot. So maganda ito sinasabi ni Congressman Sandro Marcos. Bakit tayo mag-iimbestiga nito? Dapat iba. Para katanggap-tanggap, kapanipaniwala ang resulta. Totoo yan. So ganito yung hamon natin. Ako bilang mamamayag, congressman. Ikaw naman ang majority leader. Pigilan mo yung ginagawa ni Congressman Ridon at ng ibang mga membro ng Committee on Public Account. Bakit sila? Nagsimula na, nakakadalawang hearing na hindi ka pala sang-ayon dyan. Ikaw ang chairman ng Committee on Rules
ikaw ang majority leader, ikaw ang merong kapabilidad, kapangyarihan, ipatigil yan. Kasi nga, kahit doon sa una at pangalawang hearing, talaga naman wala ka namang makukuhang malinaw eh. Nagtuturoan na, nagpapasahan na, naghuhugas kamay na yung mga taga-public works. Ay lalo na yung mga congressman na posibleng sangkot. Siyempre, pagtatangguli lang sarili nila dyan. So wala. Suportahan natin itong move na ito ni Congressman Marcos na ipatigil at huwag sila ang gumawa ng investigasyon for delikadesa. Saan ka naman nakakitang kayong suspect, kayo rin mag-iimbestiga? Ano yan? Lutong Macau yan. Yan ang hilaw na galaw sa totoo lang. Okay? Paubaya sa independent body. Sana magtayo or mag-create ng fact-finding committee o grupo or independent team na gagawa ng investigasyon dito. Yung mga mga CPA lawyer, mga auditor, engineer, ang dapat ma-involve dyan sa investigasyon na yan. At Commission on Audit, COA. Ayan po. Hindi ho natin pabayaan ito. Huwag nating iwan itong issue ito. Napakalaking pera itong nawawala sa atin. Ito po ay flood control project pa lang. Ay paano na yung mga tulay? Paano na yung mga highway? Paano na yung mga skyway? Paano na po yung farm to market road? At marami pang project na ginagastusan ng national government kung ninanakaw lang pala nila. Hindi pala nakakarating yung tamang proyekto kasi nakita ng Pangulo. Nakabuti yung ikot ng Pangulo sa Luzon, Visayas, Mindanao every other day kung saan. 3-in-1 ang kanyang mga biyahe. Pag nagpunta sa isang lugar, 3 event yung pinupuntahan. Pati yung mga project na yan, pala'y kanyang ini-inspeksyon. At nakikita niya ang nakatiwangwang, walang galaw, at nawawala yung project, nawawala rin yung pondo. Kaya tayo binabaha. Yun ay pag tag-ulan pa lang. Ay pag summer, mas maraming project pag summer dahil all over ang project. Ang daming kurakot yan. Matindi. Again, ang tanging solusyon, parusang bitay. Gumawa ng batas na ang kaparusahan ay bitay. Kapag wala pong ganyang klaseng batas, mababaliwala ito. Pag nakalimutan ng media at hindi na nagka-interest ang tao rito sa isyong ito, mababaliwala na ito. Para tayong parang hinhold up lang. Pagkatapos ng hold up, wala na. Wala nang pananagutan yung hold upper. Ito ganoon din. Ninakawan tayo. Pag nanahimik tayo, mababaliwala na ito, nakangiti, nakatawa, at pakuya-kuya-ko lang ang mga taong nasa likod nito. Sabwatan ng gobyerno at pribadong sektor ang nakawan sa pera ng bayan. Bakit mananahimik ang taong bayan? Bakit tayo papayag ng ganyan? Kailangan magsalita at kulitin, pakiusapan ang kinaukulan, especially ang Office of the President, na gumawa ng isang hakbang na may kaliwanagan at may direksyon na hindi mababaliwala ang anomalyang ito. Halos mahigit na kalahating trilyon sa isang project pa lang. Flood control project, isa pa lang yan, isa kumpara sa napakaraming proyekto. Ay ilang ganyang karaking pera ang nawawala. Wow! Kaya tayo naghihirap. Kaya lumulubog sa utang ang Pilipinas. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil sa napakaraming kawatan, abusado, maabuso sa pera at kapangyarihan ng bayan.